Magandang gabi. Humanda na at hayaan nating tahakin ng ating isip ang isang paglalakbay. Ilarawan ninyo sa inyong isip ang kalangitan sa gabi. Isang walang hanggan, tahimik at madilim na espasyo na tila binudburan ng mga diamante ng malalayong bituin. Tila ito walang hanggan at hindi nagbabago. Ngunit paano kung sabihin ko sa inyo na ang nakikita ninyong kapayapaan ay isa lamang ilusyon, na sa mismong sandaling ito, ang mismong balangkas ng space-time ay umaatras at bumibilis ng taliwas sa lahat ng itinuturing nating pangunahing batas ng kalikasan? Ang mga siyentipiko na nag-alay ng kanilang buhay sa pag-aaral ng kosmos ay halos nagpapanik na ngayon. Ang mga datos mula sa pinakamalalakas na teleskopyo ay nagpapakita ng hindi sukat akalain. Ang universo ay bumibilis ng hindi ayon sa inaasahan. Sa lektura na ito, sama-sama nating sisisirin ang malaking misteryong ito. Hindi tayo magmamadali. Tahimik at dahan-dahan, ating uunawain kung paano tayo humantong sa nakakagulat na diskubring ito at kung ano ang implikasyon nito sa ating pag-unawa sa realidad. Humanda kayo na tuklasin kung bakit naniniwala ang pinakamahuhusay na isip ng planeta na tayo ay nakatayo na sa hangganan ng isang bagong pisika. Upang lubos na maintindihan ang bigat ng krisis sa kosmolohiya ngayon, kailangan nating bumalik sa simula ng ikadalawampung siglo. Noong panahong iyon, karamihan sa mga siyentipiko, kasama na mismo si Albert Einstein, ay naniniwala na ang universo ay static o hindi gumagalaw. Ito ay nanatili at mananatiling ganoon batay sa ating nakikita. Lubos ang paniniwala ni Einstein dito. Kaya nang hulaan ng sarili niyang General Theory of Relativity, ang isang hindi matatag o lumalawak na universo, idinagdag niya sa kanyang mga formula ang tinatawag na cosmological constant. Ito ay, sa esensya, isang mathematical trick, isang artipisyal na puwersang anti-gravitasyonal na pumigil sa kanyang modelo ng universo mula sa pagguho. Gayunpaman, noong taong 1929, may natuklasan ang astronomong si Edwin Hubble habang pinagmamasdan ang malalayong kalawakan na nagbago sa lahat. Napansin niya na halos lahat ng galaxy ay lumalayo sa atin at ang mas malayo ay mas mabilis na umaalis. Ito ay isang hindi matututulang ebidensya na ang universo ay lumalawak. Kalaunan ay tinawag ni Einstein ang pagdaragdag ng cosmological constant na pinakamalaki niyang pagkakamali. Sa loob ng maraming dekada, nasanay ang mundo sa ideya ng isang lumalawak na universo na ipinanganak mula sa Big Bang. Makatuwiran lang na isipin na ang paglawak na ito ay dapat bumabagal dahil ang grabitasyon, ang puwersa ng paghila ng lahat ng materya sa universo ay dapat kumikilos na parang isang higanteng preno na unti-unting pumipigil sa paunang momentum na iyon. Ito mismo ang hypothesis na sinubukan ng mga astronomo na patunayan noong huling bahagi ng ikadalawampung siglo. Inaasahan nilang sukatin kung gaano kabagal ang paglawak ng universo. Ngunit ang kanilang natuklasan ay nagdulot ng malaking pagkagulat sa buong mundo ng agham. Taong 1998 nang tuluyang magbago ang lahat. Dalawang magkahiwalay na grupo ng mga astrophysicist, ang isa'y pinamumunuan ni Saul Perlmutter at ang isa naman ay Nina Brian Schmidt at Adam Rees, ay parihong may iisang layunin: sukatin kung gaano kabilis bumabagal ang paglawak ng universo. Para magawa ito, kailangan nila ng maaasahang palatandaan o parola sa kalawakan, mga bagay na alam ang eksaktong liwanag upang tumpak nilang matukoy ang distansya. Ang nagsilbing mga parolang ito ay ang supernovae, type Ia. Ito ay isang kakaibang uri ng sumasabog na bituin
na laging nagaganap sa iisang kapangyarihan. Kaya naman, pare-pareho rin ang kanilang pinakamataas na rurok ng liwanag, peak brightness. Isipin ninyo na may hanay ng pare-parehong bumbilya na 100 watts nakahanay sa isang malawak na bukid. Batay sa kung gaano kadilim sa inyong paningin ang bawat bumbilya, matutukoy ninyo ng eksakto ang distansya. Ang type Ia supernovae ay parang ganyan, pero cosmic bulbs sila. Sa pamamagitan ng pagmamasid sa mga ito sa napakalayong kalawakan, nasusukat ng mga siyentista ng sabay-sabay ang distansya ng kalawakan at ang bilis ng paglayo nito sa atin gamit ang tinatawag na redshift. Sa paghahambing ng mga datos na ito mula sa iba't ibang supernovae, umaasa silang makagawa ng tumpak na mapa ng kasaysayan ng paglawak ng kalawakan. Simple lang ang ideya. Kung bumabagal ang paglawak, ang mga pinakamalalayong supernovae na ang liwanag ay bilyon-bilyong taon nang naglalakbay, ay dapat na mas mabilis na umuugong papalayo noon kaysa sa prediksyon ng linear na Hubble's Law. Kumbinsido ang mga siyentista sa magiging resulta. Nagkukumpirma lang sila ng mga numero. Ngunit ang datos na kanilang nakalap ay nakakabaliw. Hindi lang ito hindi nagpapakita ng pagbagal. Ipinakita pa nito ang mismong kabaligtaran. Ang malalayong supernovae ay lumabas na mas malabo kaysa sa inaasahan nilang tingnan. Isa lang ang ibig sabihin nito, mas malayo sila kaysa sa inakala. At ito naman ay nangangahulugang sa buong panahon na naglalakbay ang kanilang liwanag patungo sa atin, ang universo ay lumawak hindi ng mas mabagal, kundi ng mas mabilis. Ang paglawak ng universo ay bumibilis. Ang pagtuklas na ito ay sobrang salungat sa sentido kumon at napaka-revolusyonaryo. Kaya inabot ng ilang buwan ang dalawang grupo ng siyentista sa pagre-review ng kanilang datos. Hinanap nila ang posibleng pagkakamali sa kanilang mga kalkulasyon, sa pagkakalibrate ng mga instrumento at maging sa mismong metodo. Baka iba ang mga supernova noong unang panahon. Posible bang mas malakas magpalihis ng liwanag ang alikabok sa kalawakan kaysa sa inaasahan natin? Lahat ng posibleng kamalian ay sinuri at tinanggal, pero matibay pa rin ang resulta. Ang universo ay hindi lang lumalawak, nagagawa pa nito ito ng mas mabilis at mas mabilis. Parang naghagis ka lang ng bola sa ere at imbis na bumagal at bumalik ito, bigla itong umakyat sa kalangitan ng may mas mabilis na bilis. Nilabag nito ang lahat ng ating paniniwala tungkol sa grabidad. Ang grabidad ay dapat humihila, hindi nagtutulak. Para maipaliwanag ang penomenang ito, napilitan silang magpakilala ng isang bago at misteryosong entity. Tinawag nila itong dark energy o madilim na enerhiya. Ang terminong ito ay hindi nagpapaliwanag kung ano ito. Binibigyan lang nito ng pangalan ang ating kawalang alam. Alam natin ang ginagawa nito. Pinapalawak nito ang espasyo ng may akselerasyon. Pero wala tayong ideya kung ano talaga ito. Ang substansiyang ito, anuman ito, ay dapat may katangian ng antigrabidad or negative pressure. Ayon sa mga kalkulasyon, umaabot sa 68%, 68% ng kabuuang mass energy ng universo ang nabibilang sa misteryosong dark energy na ito. 27%, 27% naman ang bumubuo sa kasing misteryoso ring dark matter. At ang natitirang 5%, 5% lang ang lahat ng nakikita natin at binubuo natin. Mga bituin, planeta, gas, alikabok, at tayong lahat. Dahil sa pagtuklas na ito na nagpabaligtad sa kosmolohiya, sina Perlmutter, Schmidt, at Rees ay ginawaran ng Nobel Prize sa Physics
Noong 2011, 2011, binuksan nila ang ating mga mata sa katotohanang nakatira tayo sa isang universo na sa 75% ay gawa sa isang bagay na wala tayong alam. Kaya, ano ba talaga ang dark energy? Ang pangunahing hinuha, at ito ang pinakasimple sa pananaw ng matematika, ay nagsasabing ang dark energy ay katangian mismo ng vacuum, ng purong walang laman na espasyo. Ito ang tinatawag na vacuum energy. Ayon sa quantum field theory, ang espasyo na akala natin ay walang laman ay hindi talaga bakante. Puno ito ng mga virtual na particle at antiparticle na patuloy na isinisilang at nawawala. Ang mga quantum fluctuation na ito ay dapat magbigay ng tiyak na energy density sa vacuum. Ang pinakakawili-wili rito, kung mayroon mang ganitong vacuum energy, ito ay kumikilos ng eksaktong tulad ng dark energy. Lumilikha ito ng permanenteng negatibong pressure na nagtutulak palayo sa espasyo. Ang ideyang ito ay perpektong umaangkop sa General Theory of Relativity ni Einstein. Tandaan niyo ba ang kanyang pinakamalaking pagkakamali, ang cosmological constant na ipinakilala niya noon para patatagin ang universo? Lumabas na sa matematika, ito ay katumbas ng vacuum energy. Ibig sabihin, maaaring tama si Einstein, ngunit sa ganap na ibang dahilan. Siguro, ang cosmological constant ay hindi isang pagkakamali, kundi isang henyong pangitain. Ngunit ang teoriyang ito, na tila napakaganda, ay may isang napakalaking problema. Napakalaki nito, kung kaya't tinawag itong pinakamasamang prediksyon sa kasaysayan ng pisika o ang cosmological constant problem. Ito ay dahil kapag sinubukan ng mga theoretical physicist na kalkulahin ang energy density ng vacuum batay sa quantum theory, nakakakuha sila ng isang bilang na nakakagulat. Ito ay 120 order of magnitude. Ibig sabihin, isang uno na may 120 mas mataas kaysa sa dark energy density na ating inoobserbahan sa kosmos. Ito ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan ng teorya at eksperimento sa buong kasaysayan ng agham. Isipin mo na hinulaan mong lalaki ang isang tao sa 1 metro at 70 sentimetro, pero ang laki niya ay umabot sa sukat ng buong observable universe. Halos ganun kalaki ang pagkakaiba. Ito ay nagsasabi sa atin na mayroon tayong hindi nakikita, isang bagay na napaka-fundamental sa ating pag-unawa sa grabitasyon o sa quantum mechanics o sa pareho. Dahil sa sobrang laking agwat sa pagitan ng ating mga teorya at ng ating mga obserbasyon, napilitan ang mga siyentipiko na humanap ng ibang paliwanag para sa madilim na enerhiya o dark energy. Isa sa pinakapopular na alternatibo ay ang ideya ng quintessence. Hindi tulad ng kosmolohikong constant na, ayon sa pangalan nito, ay nananatiling pareho at hindi nagbabago ang densidad ng enerhiya ng vacuum sa paglipas ng panahon. Ipinapalagay ng quintessensya na ang dark energy ay isang dynamic field na umaabot sa buong space-time. Ang field na ito ay maaaring magbago at mag-evolve sa pagdaan ng panahon. Ang pangalang quintessensya ay nagmula sa mga sinaunang pilosopo ng Greece. Sila ay naniniwalang bukod sa apat na elemento ng mundo, lupa, tubig, hangin at apoy, ay mayroon pang ikalimang, at ito ang celestial na elemento na bumubuo sa mga bituin at planeta. Sa modernong kosmolohiya, ang quintessensya ay isang hypothetical scalar field na katulad ng Higgs field na nagbibigay ng masa sa mga particle. Ang densidad ng enerhiya at ang presyo ng field na ito ay maaaring magbago habang lumalawak ang universo. Nagbubukas ito ng mas maraming posibilidad
kumpara sa static na kosmolohikong constant. Halimbawa, sa simula ng universo, maaaring iba ang naging kilos ng field na ito kaysa sa kasalukuyan. Posibleng ang impluensya nito ay naging dominante lamang nitong huling ilang bilyong taon na siyang sanhi ng nakikita nating pagbilis ng paglawak. Ang mga teorya ng kwintesensya ay maaaring magpaliwanag kung bakit ang densidad ng dark energy ngayon ay mayroon lamang na ganitong halaga na nilulutas ang tinatawag na coincidence problem or problema ng pagkakataon. Yun ay bakit tayo nabubuhay sa panahong halos pareho lamang ang order ng densidad ng dark energy at ng materya, parehong ordinaryo at madilim na materya. Kung ang dark energy ay permanente, ang ambag nito sa nakaraan ay napakaliit at sa hinaharap, ito na ang magiging ganap na dominante. Kaya naman, tila napaka-espesyal ng ating panahon. Ngunit, ang mga modelo na gumagamit ng kwintesensya ay maaaring gawing hindi gaanong natatangi ang ating kasalukuyang panahon. Ngunit, mayroon ding mga kapintasan ng ideyang ito. Una, kailangan nitong ipakilala ang isang bagong entidad, isang field na hindi pa natin nakikita o naobserbahan. Pangalawa, maraming iba't ibang modelo ng kwintesensya at wala pa ring nakakakuha ng kumpirmasyon mula sa eksperimento. Sa ngayon, isa lamang itong theoretical na konstruksyon, maganda man, ngunit nananatiling spekulatibo. Makikita ang pagkakaiba sa pagitan ng kosmolohikong constant at ng kwintesensya sa pamamagitan ng tumpak na pagsukat sa kasaysayan ng paglawak ng universo. Kung mapatunayang hindi naging konstante ang densidad ng dark energy, ito ay magiging matibay na ebidensya para sa dinamikong katangian ng madilim na enerhiya. Paano kung hindi naman pala sa isang bagong misteryosong enerhiya ang problema? Paano kung ang mismong pag-unawa natin sa grabidad ang mali? Ito ang batayan ng isang klase ng teorya na kilala bilang modified gravity. Ang punto ay ang General Theory of Relativity ni Einstein na napakahusay magpaliwanag ng grabidad sa loob ng solar system at sa karamihan ng mga sitwasyong astropisikal ay maaaring hindi kumpleto. Posibleng sa kosmolohikal na sukat, sa distansyang bilyon-bilyong light years, iba ang kilos ng grabidad kaysa sa nakasanayan natin. Siguro, sa mga napakalaking distansya na ito, ang grabidad ay nagiging puwersang nagtutulak sa halip na puwersang naghihilahan. O kaya naman ay humihina ito sa paraang hindi inihula ni Einstein. Kung ganoon, ang napapansing pinabilis na paglawak ng universo ay hindi bunga ng dark energy, kundi pagpapakita ng tunay na kalikasan ng mismong grabidad. Napakaakit ng pananaw na ito dahil hindi nito kailangan magpakilala ng mga bagong entidad na bumubuo sa 75% ng universo. Sa halip, nagmumungkahi itong baguhin mismo ang batas. Maraming paraan para i-modify ang teorya ni Einstein. Halimbawa, ang mga teorya ng F of Arrier gravity ay pinapalitan ang isa sa mga term sa equation ni Einstein ng isang mas komplikadong mathematical function. Iba pang teorya tulad ng brain theory ay nagpapalagay na ang ating three-dimensional na universo ay bahagi lang ng isang multidimensional na espasyo. Ang grabidad ay maaaring tumagas sa mga karagdagang dimensyong ito na siyang sanhi ng paghina nito sa malalaking distansya. Ang mga teoryang ito ay masalimuot sa matematika. Ang pangunahing problema ay hindi lang nila dapat ipaliwanag ang accelerated expansion, kundi kailangan din nilang tumpak na kopyahin ang lahat ng tagumpay ng teorya ni Einstein sa mas maliliit na sukat. Kailangan nilang pumasa sa mga pagsubok sa solar system, tama ang paglalarawan sa
gravitational waves mula sa pagsasanib ng black holes at neutron stars, at tama ang hula sa gravitational lensing. Hindi pa nagtagumpay na pagsamahin ang lahat ng ito sa isang eleganteng teorya. Maraming modelo ng modified gravity ang napabulaanan na ng mga obserbasyon, o kaya naman ay masyadong komplikado para subukan. Gayunpaman, ang larangan ng pananaliksik na ito ay nananatiling napakaaktibo, sapagkat kung mapapatunayan na hindi pala lubos na tama si Einstein, ito ay magiging isang rebolusyong pang-agham na maihahambing doon sa rebolusyong ginawa niya mismo nang itama niya ang mga batas ni Newton. Ang misteryo sa likod ng mabilis na paglawak ng universo ay isa ng malaking hamon para sa mga siyentista. Pero nitong mga nakaraang taon, lalo pang gumulo at naging nakakabahala ang sitwasyon. May bagong krisis na ngayon sa larangan ng kosmolohiya na tinatawag na Hubble tension, o ang pagkakaiba sa Hubble constant. Ang Hubble constant, na sinisimbolo bilang H0 ay isang batayang sukatan na naglalarawan ng kasalukuyang bilis ng paglawak ng universo. Sinasabi nito sa atin kung gaano karaming kilometro kada segundo ang idinadagdag sa distansya ng isang bagay sa bawat megaparsec, yun na MPC, na katumbas ng humigit kumulang 3.236 milyong light years na layo nito sa atin. Ang pagsukat ng kantidad na ito ng may mataas na katumpakan ay isa sa mga pangunahing layunin ng modernong kosmolohiya. Kapag alam natin ito, matutukoy natin ang edad ng universo, ang sukat nito, at kung ano ang magiging kapalaran nito. Ang problema, ang dalawang pangunahin at pinakapinagkakatiwalaang paraan ng pagsukat sa Hubble constant ay nagbibigay ng magkaibang resulta na statistically incompatible. Hindi lang ito maliit na pagkakamali o error. Isa itong batayang paglihis na hindi maipaliwanag ng anumang kilalang pagkakamali o measurement errors. Ang unang paraan ay tinatawag na lokal o malapit. Nakabatay ito sa paggawa ng tinatawag na kosmikong hagdanan ng distansya, cosmic distance ladder. Sinusukat ng mga astronomo ang layo ng mga kalapit na bituin. Pagkatapos ay ginagamit ang mga bituing ito upang i-calibrate ang mga distansya sa mas malalayong bagay sa ibang mga kalawakan at iba pa. Hakbang-hakbang, umaabot sila sa napakalalayong kalawakan kung saan sumasabog ang mga supernova type 1I. Ang pamamaraang ito, na pinahusay sa loob ng ilang dekada ng pagtatrabaho sa Hubble Space Telescope, ay nagbibigay ng halaga ng Hubble constant na humigit kumulang 73 IMT-23 kilometro kada segundo bawat megaparsec. Ang pangalawang paraan naman ay tinatawag na global o maaga. Nakabatay ito sa pag-aaral ng Cosmic Microwave Background, CMB, ang sinag na natira matapos ang Big Bang na bumabalot sa buong universo. Sinukat ng Planck Space Telescope ng may hindi kapanipaniwalang katumpakan ang napakaliit na pagbabago sa temperatura, fluctuations, ng sinag na ito. Ang mga fluctuations na ito ay naglalaman ng impormasyon tungkol sa mga parameter ng maagang universo. Gamit ang standard na modelo ng kosmolohiya na kilala bilang Lambda CDM, Lambda Dali Tadal. CDM, kinakalkula ng mga siyentista kung ano ang dapat na bilis ng paglawak ng universo ngayon upang ang panimulang kondisyon na iyon ay magresulta sa larawan ng CMB na ating naoobserbahan. At ang pamamaraang ito ay nagbibigay ng halaga na humigit kumulang 67 kilometro kada segundo bawat megaparsec. Sa unang tingin, mukhang balewala lang ang kaibahan sa pagitan ng 73 at 67. Pero
kung isasaalang-alang natin ang sobrang precision ng kasalukuyang mga pagsukat, napakalaki na ng diferensyang iyan. Ang posibilidad na nagkataon lang ito ay mas mababa pa sa isa sa 1,000,000. Ibig sabihin, may dalawang opsyon. Una, mayroong malaki at hindi pa natutuklasang pagkakamali ang isa sa mga paraan ng pagsukat, o ang mas kapana-panabik, baka mali ang standard cosmological model na batayan ng ating mga kalkulasyon or relic radiation. Ang lambda CDM model na kinabibilangan ng cold dark matter at cosmological constant, lambda, bilang dark energy, ay matagumpay na naglalarawan sa universo sa nakalipas na 20 taon. Ngunit itong Hubble tension ang unang malaking bitak sa pundasyon nito. Alamin natin kung ano ang kahulugan nito. Sinusukat ng local method ang bilis ng paglawak sa modernong universo dito at ngayon. Samantala, ang early method na nakabatay sa relic radiation ay humuhula kung ano dapat ang bilis na iyan ngayon batay sa kalagayan ng universo 380,000 taon pagkatapos ng Big Bang. Ang hindi pagtutugma ng hula sa direktang pagsukat ay nagpapahiwatig na may kulang sa ating modelo. Siguro, mas komplikado ang kasaysayan ng paglawak ng universo kaysa sa inaakala natin. Maaaring may ibang pisika na umiral noong early universe na nagpabago sa bilis ng paglawak, isang epekto na hindi kasama sa standard model. Dahil sa discrepancy na ito, napilitan ang mga siyentista na rebyuhin ang mismong pundasyon ng ating pag-intindi sa kosmos. Hindi lang ito basta paglilinaw sa mga numero. Ito ay potensyal na simula ng isang bagong rebolusyong pisikal. Alinman sa nagkamali tayo sa ating mga sukat o may butas sa ating teorya tungkol sa universo, isang butas na kasing laki ng mismong universo. Paano ba natin maaayos ang matinding pagkakaibang ito sa halaga ni Hubble? Ilang direksyon ang sinusuri ng mga siyentista. Ang una at pinakamalinaw ay ang paghahanap ng sistematikong pagkakamali sa mga pagsukat, paulit-ulit na sinisiyasat ng mga astronomo na gumagamit ng lokal na pamamaraan ang kanilang cosmic distance ladder. Baka hindi pa buo ang ating pangunawa sa mga Cepheid, ang mga bituing kumukumpas na nagsisilbing isa sa mga unang baitang ng hagdanang ito. Baka nakasalalay ang kanilang mga katangian sa kapaligiran o sa kimikal na komposisyon ng kalawakan kung nasaan sila. O baka naman ang supernovae type Aya ay hindi kasing standard candles na inaakala natin. Maaaring nagbabago ang kanilang liwanag sa paglipas ng panahon o nakadepende sa uri ng kalawakan kung saan sila sumasabog. Sa kabilang banda, masusing sinusuri din ng pangkat na gumagamit ng datos mula sa teleskopyong Planck ang kanilang mga resulta. Maaaring mayroong mga banayad na epekto na kaugnay sa kung paano nakipag-ugnayan ang cosmic microwave background or relic radiation sa gas at alikabok sa ating sariling kalawakan na hindi pa lubusang naisasama sa komputasyon. Sa ngayon, sa kabila ng napakatinding pagsisikap, wala pang matibay na pinagmulan ng pagkakamali ang natatagpuan sa alinmang pamamaraan. Parehong kampante ang mga pangkat sa kanilang mga resulta. Ito ang nagtutulak sa atin sa pangalawa at mas radikal na posibilidad. Ang standard na modelong kosmolohikal na lambda CDM ay nangangailangan ng pagbabago. Ang pinakapopular na ideya sa direksyong ito ay ang pagpasok ng tinatawag na maagang dark energy o early dark energy. Ang hypothetical na anyo ng enerhiyang ito ay dapat naroon sa batang universo sa unang ilang daang libong taon pagkatapos ng Big Bang. Gumanap sana ito bilang isang karagdagang tulak o boost na panandaliang nagpapataas sa bilis ng paglawak. Pagkatapos,
mabilis na nawala ang early dark energy na ito na walang iniwang bakas maliban sa nabagong bilis ng paglawak. Ang ganoong pagbabago sa maagang kasaysayan ng kosmos ay maaaring mag-ayon sa mga hula na nakabatay sa relic radiation sa mga lokal na pagsukat. Isa itong eleganteng solusyon, subalit nangangailangan sa muli ng pagpapakilala ng isang bagong entidad na kailanman ay hindi pa naobserbahan para itong pagtatangkang ayusin ng isang orasan sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga bago at hindi kilalang gear sa pag-asang gagana itong muli ng tama. Kabilang sa iba pang ideya ang exotic na anyo ng dark matter na maaaring nakikipag-ugnayan sa radiation o ang posibilidad na nagbago sa paglipas ng panahon ang mga fundamental constants gaya ng gravitational constant. Lahat ng mga teoryang ito ay pawang speculative pa lamang, ngunit ang katotohanang lumabas sila ay nagpapakita kung gaano kaseryoso ang komunidad ng siyentipiko tungkol sa problemang ito. Sa kwentong ito na sadyang napakagulo na, sumingit ang isang bagong manlalaro na may bitbit na napakalaking pag-asa, ang James Webb Space Telescope. Inilunsad noong huling bahagi ng taong 2021, ang Webb ang pinakamalakas na infrared telescope na nalikha. Ang dambuhalang salamin at sobrang sensitibong instrumento nito ay nagpapahintulot na sumilip ito sa pinakamalayong sulok ng kalawakan at sa makatuwid sa pinakaunang yugto ng pag-iral ng universo. Isa sa mga pangunahing misyon ng Webb ay ang suriin at linawin ang mga sukat ng Hubble constant. Kaya nitong obserbahan ang mga Cepheid at supernovae sa mas malalayong distansya at may mas matinding kalinawan kaysa sa Hubble. Ito sana ay makakatulong upang makita ang pagkakamali sa lokal na paraan ng pagsukat o kaya naman ay mapatunayan ito ng may mas matinding katiyakan. Subalit, ang mga unang resulta na inilathala noong 2023 ay isang malaking dagok para sa marami. Hindi lang hindi nakahanap ang web ng anumang pagkakamali sa mga sukat ng Hubble, kundi kinumpirma pa nito ang datos ng may mataas na katumpakan. Nangangahulugan ito na ang lokal na halaga ng Hubble constant ay malamang na tama. Ang discrepancy mula sa datos ng Planck ay hindi nawala. Bagkus, ito ay naging mas totoo at mas matindi. Subalit may dala pa ang James Webb na iba, mas nakakagulat at nakakabahala pang balita. Nang sumilip ito sa yugto na tinatawag na Cosmic Dawn, ang unang ilang daang milyong taon matapos ang Big Bang, may natuklasan itong hindi dapat naroon. Nakita nito ang mga galaxy na nakakagulat sa laki, liwanag at pagiging buo para sa kanilang napakabatang edad. Ayon sa Standard Cosmological Model, ang mga galaxy ay dapat nabubuo ng dahan-dahan, unti-unti, mula sa maliliit na kumpol ng gas at dark matter hanggang sa maging mas malalaking istruktura. Ngunit ang nakita ng Webb ay mga galaxy na halos kasing hustong mature na ng ating Milky Way sa panahong 300 hanggang 400 milyong taon pa lang ang universo. Ito ay parang makita ang isang bagong panganak na sanggol na marunong ng magbasa at magsulat. Ang mga imposibleng early galaxies na ito ay naglalagay ng pagdududa sa ating pag-unawa sa proseso ng pagbuo ng bituin o star formation at galaxy. Ipinahihiwatig nila na maaaring ang mga bituin sa sinaunang universo ay nabuo ng mas epektibo kaysa sa inakala natin. O kaya naman, mali ang buong modelo natin ng hierarchical growth ng mga istruktura sa universo. Bagaman hindi ito direktang konektado sa dark energy, lalo pang nagpapahina ang pagtuklas na ito sa tiwala sa standard
Lambda CDM Cosmological Model, tila hindi lang ang katapusan, kundi maging ang simula ng kwento ng ating universo ay nagtatago ng ilang mga fundamental na sikreto sa atin. Kung gayon, mayroon tayong dalawang dambuhalang misteryo. Una, ang kalikasan ng dark energy na nagpapabilis sa paglawak ng universo. Pangalawa, ang Hubble tension na nagpapahiwatig na mali ang ating kasalukuyang modelo ng paglawak ng universo. Dahil sa mga problemang ito, napipilitan ng mga physicist na pag-aralan ang pinaka-eksotiko at nakakatakot na mga senaryo para sa hinaharap ng ating kosmos. Ang senaryo 1, Big Freeze. Kung ang dark energy ay isang cosmological constant, ang pagbilis ng paglawak ay magpapatuloy magpakailanman, ngunit sa parehong bilis. Sa senaryong ito, naghihintay sa atin ang tinatawag na thermal death o big freeze, malaking pagyeyelo. Ang mga kalawakan ay lalayo sa isa't isa ng mas mabilis at mas mabilis. Pagkalipas ng 100 bilyong taon, ang lahat ng kalawakan, maliban sa mga nakakabit sa atin, sa local group, ay mawawala sa likod ng cosmological horizon. Ang kalangitan sa gabi para sa ating malalayong inapo ay magiging walang laman at madilim. Pagkatapos, sa paglipas ng panahon, mamamatay ang mga bituin sa ating sarili at sa huling kalawakan, mauubos ang gas para sa pagbuo ng bagong mga bituin. Magiging isang malamig, madilim at walang laman na lugar ang universo na puno lamang ng mga malamig na labi ng bituin, black holes at elementary particles na patuloy na lumalayo sa isa't isa. Ito ang pinakamadilim, ngunit ayon sa kasalukuyang datos, ang pinakamalamang na kahihinatnan. Ang senaryo 2, Big Crunch. Ngunit kung ang dark energy ay mas dinamiko tulad ng quintessence, posible rin ang ibang mga opsyon. Halimbawa, ang quintessence field ay maaaring humina sa paglipas ng panahon at magbaliktad ang puwersa mula sa pagtulak maging pangakit. Sa pagkakataong ito, ang mabilis na paglawak ay papalitan ng pagbagal at kalaunan ay pagliit, contraction. Magsisimulang mag-collapse ang universo pabalik sa isang singularity at darating ang Big Crunch o malaking pagkalusaw, isang senaryo na kabaligtaran ng Big Bang. Ang senaryo, tres, Big Rip. Pero meron pang pangatlo at ito ang pinakadramatikong senaryo. Ito ay posible kung ang dark energy ay kabilang sa tinatawag na phantom energy sa class. Sa sitwasyong ito, ang density nito ay hindi nananatiling pare-pareho, kundi lalo pang tumitindi sa paglipas ng panahon. Ang pagbilis ng paglawak ay magiging lalong mabangis at dito haharapin ng universo ang Big Rip, malaking pagkapunit. Bilyon-bilyong taon bago magtapos, lalayo na sa atin ang mga malalayong kalawakan. Pagkatapos, sa loob ng milyon-milyong taon, hindi na kayang hawakan ng grabidad ang Milky Way at ito ay magkakahiwa-hiwalay. Ilang buwan bago ang katapusan, ang solar system ay mapupunit-punit. Kalahating oras bago matapos, masisira ang mundo. At sa huling bahagi ng segundo, mapipunit-punit maging ang mga atomo at atomic nuclei. Ang mismong tela ng space-time ay wawasakin sa mga piraso. Kung alin sa mga senaryong ito ang magaganap ay nakasalalay sa eksaktong halaga ng isang parameter, ang tinatawag na equation of state parameter ng dark energy. Ipinapakita ng modernong mga pagsukat na ito ay napakalapit sa halaga na tumutugma sa cosmological constant, ngunit mayroon pa ring margin of error na nagbibigay daan para sa phantom energy at quintessence. Balikan natin ang simula, ang mismong ideya ng paglawak ng universo.
Noong 1929, ginamit ni Edwin Hubble ang pinakamakapangyarihang teleskopyo noong panahong iyon sa Mount Wilson Observatory. Dito niya sinukat ang redshift, pulang paglipat, sa spektra ng malalayong kalawakan o galaxies. Ang redshift ay maihahalin tulad sa Doppler effect na ginagamit para sa tunog. Kapag ang pinagmumulan ng tunog, gaya ng sirena ng ambulansya, ay lumalayo sa iyo, bumababa ang tono ng tunog. Sa katulad na paraan, kapag lumalayo ang pinagmumulan ng liwanag, humahaba ang wavelength nito at lumilipat patungo sa pulang bahagi ng spectrum. Natuklasan ni Hubble ang isang malinaw na ugnayan. Habang papalayo ang isang kalawakan, mas malaki ang paglipat ng liwanag nito sa pula. Ibig sabihin, mas mabilis itong lumalayo sa atin. Ang batas na ito, na tinawag na batas ni Hubble, Hubble's Law, ang naging unang obserbasyonal na patunay ng lumalawak na universo. Ngunit mahalagang maunawaan na hindi ang mga kalawakan ang lumilipad sa kalawakan na parang mga piraso ng sumabog na bomba. Ang mismong space-time o espasyo-oras ang lumalawak at dinadala nito ang mga kalawakan. Ilarawan natin ang ibabaw ng isang lobo, balloon, na unti-unting hinahanginan. Ang mga tuldok na nakapinta sa ibabaw ng lobo ay kumakatawan sa mga kalawakan. Habang lumalaki ang lobo, ang bawat tuldok ay lalayo mula sa bawat isa. Ang mas malaking paunang distansya sa pagitan ng mga tuldok ay magreresulta sa mas mabilis na paglaki ng distansya sa pagitan nila. Sa prosesong ito, wala ni isa man sa mga tuldok ang nagiging sentro ng paglawak. Sa parehong paraan, walang sentro ang ating universo. Anumang nagmamasid sa anumang kalawakan ay makikita na ang lahat ng iba pang kalawakan ay lumalayo sa kanya. Ang ideya ng isang static o hindi nagbabagong universo na matagal nang pinanghahawakan ni Einstein ay matibay na nakabaon sa isipan ng mga pilosopo at siyentista sa loob na ng libu-libong taon. Ang walang hanggan at hindi nagbabagong kalangitan ay simbolo ng katatagan. Ang General Theory of Relativity, pangkalahatang teorya ng relatibidad na inilabas ni Einstein noong 1915, 1915, ay naglarawan sa grabidad hindi bilang isang puwersa, kundi bilang pagbaluktot ng space-time, espasyo-panahon, dahil sa mga malalaking bagay. Napakaganda at napakalakas ng mga equation na ito. Ngunit, nang inilapat niya ito sa kabuuan ng universo, mayroon siyang nakitang problema. Ang universo na puno ng matter, ayon mismo sa kanyang teorya, ay imposibleng maging static. Ang paghila o pag-atrasan ng lahat ng kalawakan, galaxies, ay dapat na maging sanhi ng pag-impis nito. Upang ayusin ito, nagdagdag siya ng isang term sa kanyang mga equation na tinawag niyang cosmological constant. Ito raw ay isang uri ng panloob na enerhiya ng mismong espasyo na lumilikha ng isang puwersa ng pagtataboy upang panatilihin ang balanse laban sa grabidad. Kaya naman, nakakakuha siya ng static na solusyon. Ngunit, nang patunayan ni Hubble na lumalawak pala ang universo, itinuring ni Einstein ang kanyang hakbang na ito bilang walang saysay at isang malaking pagkakamali. Ang nakakagulat na kabalintunaan ay makalipas ang 70 taon, ang pagkakamaling ito ang nagbalik sa larangan ng physics bilang pinakamalamang na paliwanag sa patuloy na pagbilis ng paglawak ng universo, ngunit sa ibang-iba ng konteksto. Matapos ang pagtuklas ni Hubble, ang Hot Big Bang Model ang naging pangunahing modelo. Ayon dito, ang universo ay nagsimula sa isang napakainit at siksik na kalagayan, mga 13 at 8 ng bilyong taon na ang nakalipas. Simula noon,
Patuloy itong lumalawak at lumalamig. Nagkaroon ang modelong ito ng ilang mahahalagang hula. Una, hinulaan nito ang pagkakaroon ng Cosmic Microwave Background o CMB. Ito ang natitirang liwanag o residual glow mula sa napakainit na yugto ng universo. Ang sinag na ito ay inaasahang lumamig hanggang sa maging ilang degrees lang ang taas sa absolute zero. Natuklasan ng radyasyong ito noong 1965 at ito ang naging pinakamalakas na patunay ng teorya. Pangalawa, hinulaan ng teorya ang tiyak na dami ng magagaang na elemento tulad ng hydrogen, helium at lithium na nabuo sa unang ilang minuto pa lang ng buhay ng universo. Ang dami ng mga elementong ito na nakikita natin sa pinakamatatandang bituin ay eksaktong tumutugma sa mga hula. Sa ilalim ng modelong ito, inaasahang gagana ang grabidad bilang isang preno or brake. Isipin mo na lang na may karera sa pagitan ng paunang tulak ng paglawak at ng puwersa ng grabidad. Ang kapalaran ng universo ay nakadepende sa pangkalahatan nitong densidad. Kung ang densidad ay mas mataas kaysa sa isang critical value, sa huli ay mananaig ang grabidad at magsisimulang lumiit ang universo. Kung ang densidad ay mas mababa sa kritikal na halaga, magpapatuloy ang paglawak ng walang hanggan, ngunit patuloy itong babagal. At kung ang densidad ay eksaktong katumbas ng kritikal na halaga, magpapatuloy din ang paglawak. Pero ang bilis nito ay dahan-dahang hahantong sa zero. Bago sumapit ang taong 1998, ang pinagtatalunan lang ay kung alin sa tatlong senaryong ito ang ating tinitirhan. Wala ni isa man ang nakapag-isip na may ikaapat at lubos na hindi makatwirang opsyon. Tingnan natin ng mas malalim kung bakit nga ba napakagandang standard candles ang mga type 1A supernova. Ito ay nangyayari sa mga binary star system, kung saan ang isang bituin ay isang white dwarf, isang napakasiksik at labing-labi ng bituin na katulad ng ating araw. Ang kasama niya ay maaaring isang ordinaryong bituin o kaya naman ay isa pang white dwarf. Dahil sa matinding grabidad, hinihigop ng white dwarf ang materya mula sa kasama niyang bituin. Dahil dito, dahan-dahang tumataas ang masa nito. Kapag ang masa ng white dwarf ay umabot sa isang kritikal na limitasyon, ang tinatawag na Chandrasekhar limit, na katumbas ng halos 1.4 na masa ng ating araw, ito ay biglang nagiging unstable. Nag-uumpisa sa core nito ang isang runaway thermonuclear reaction at sa loob lang ng ilang segundo, tuluyang sasabog ang buong bituin. Dahil palaging nangyayari ang pagsabog na ito, kapag naabot ang pareho at eksaktong kritikal na masa, ang dami ng enerhiyang inilalabas at kasabay nito, ang peak brightness ng pagsabog ay halos laging magkapareho. Iyan ang dahilan kung bakit ito ang perpektong panukat ng distansya sa kalawakan. Natutunan ng mga astronomo na i-calibrate ang liwanag ng mga ito ng may napakataas na accuracy kahit pa isinasaalang-alang nila ang mga kaunting pagkakaiba-iba. Ang pagiging maaasahan mismo ng pamamaraang ito ang nagbigay ng bigat at kredibilidad sa nakakagulat na pagtuklas ng accelerated expansion ng universe. Kung ang standard candles ay hindi gaanong standard, maaari sanang isipin na resulta lang ito ng uncertainty. Pero dahil dito, lahat ng ebidensya ay nagturo na may talagang kakaiba at di pangkaraniwang nangyayari sa mismong universo. Ang Nobel Prize noong 2011 ay iginawad dahil sa kanilang pagkakatuklas sa pinabilis na paglawak ng universo sa pamamagitan ng pagmamasid sa malalayong supernovae. Ito ay opisyal na pagkilala na nagpabago sa ating pag-unawa sa kalawakan. Ang larangan ng kosmolohiya ay tuluyang nahati sa panahon, bago
at pagkatapos ng taong 1998. Bago ito, inakala natin na lubos nating nauunawaan ang mga pangunahing puwersa na nagpapagalaw sa universo, ang grabidad at ang mga puwersang inilalarawan ng Standard Model ng particle physics. Pagkatapos nito, naging malinaw na ang pinakapangunahing bahagi ng universo, ang dark energy, madilim na enerhiya, ay nasa labas ng ating ganap na pag-unawa. Nagbunga ito ng malaking larangan ng pag-aaral para sa mga teorista. Daan-daan, kung hindi man libo-libo, ng mga scientific paper ang inilaan sa pagtatangkang ipaliwanag ang kalikasan ng dark energy. Nagbigay rin ito ng simula sa paglikha ng mga bago at mas ambisyosong proyekto sa pagmamasid. Kinailangan ang mga bagong teleskopyo at mga satellite na kayang sukatin ang mga katangian ng dark energy ng may mas mataas na katumpakan. Ito ay upang tangkaing maiba ang cosmological constant mula sa quintessence o iba pang mas kakaibang mga modelo. Ang pagkakadiskubre sa dark energy ay isang klasikal na halimbawa kung paano gumagana ang agham. Ang isang pagmamasid na sumasalungat sa isang matatag na teorya ay nagdudulot ng krisis na siya namang nagbibigay buhay sa mga bagong ideya at nag-uudyok sa karagdagang pananaliksik. Ito ang pagkilala sa ating kamangmangan na siyang nagiging makina ng pag-unlad. Pag-usapan natin ng mas malalim ang tungkol sa problema ng cosmological na konstante. Ayon sa quantum field theory, inilalarawan nito ang mundo gamit ang mga larangan, fields, kung saan ang mga kwanta nito ay ang mga partikulo. Halimbawa, ang photon ay isang kwanta ng electromagnetic field. Ang vacuum, o ang batayang estado ng mga larangang ito ay hindi talaga walang laman. Mayroon itong tinatawag na zero-point fluctuations. Ito ang pinakamababang antas ng enerhiya na posibleng taglayin ng isang field. Kapag pinagsama-sama natin ang mga enerhiya ng mga zero-point fluctuation na ito mula sa lahat ng kilalang elementary particle fields, ito ang nagbibigay sa atin ng theoretical na hula para sa density ng vacuum energy. Ang problema, napakalaki ng naiaambag nito. Bawat larangan ay may kontribusyon at kahit pa magkansela ang ilang ambag ng magkaibang klase ng fields, ang kabuuang resulta ay nananatiling catastrophically malaki. Ang pagkakaiba na umaabot sa 120 orders of magnitude. Hindi lang ito pagkakamali sa pag-compute. Ito ay nagpapahiwatig na may fundamental na depekto sa pagkakaintindi natin kung paano nag-uugnay ang quantum mechanics at grabitasyon. Posibleng mayroon tayong hindi pa alam na batas ng kalikasan o simetriya na pumipilit sa lahat ng napakalaking kontribusyon na ito sa vacuum energy na halos magkansela at maging zero. Pero bakit may natitira pa ring maliit pero hindi zero na halaga na siyang inoobserbahan natin bilang dark energy? Wala pa tayong sagot sa tanong na yan. Ito ang isa sa pinakamalalim at pinakamatinding misteryo ng fundamental physics. Ang mga dinamikong modelo ng madilim na enerhiya, gaya ng tinatawag na quintessensya, ay nagpapakilala ng isang bagong patlang na scalar field. Sa pisika, ang isang scalar field ay isang patlang na inilalarawan ng iisang bilang o scalar sa bawat punto ng espasyo. Isang simpleng halimbawa nito ay ang patlang ng temperatura sa isang silid. Ang patlang ni Higgs na natuklasan sa Large Hadron Collider ay isa ring uri ng scalar field. Ipinapalagay ng mga modelo ng quintessensya na ang bagong patlang na ito ay napakagaan at dahan-dahang bumababa patungo sa pinakamababang antas ng enerhiya nito. Maihahalin tulad ito sa isang bolang gumugulong
sa isang napakababang dalisdis. Ang mabagal na ebolusyon na ito ang siyang lumilikha ng epekto ng negatibong presyon na nagdudulot ng pagpapabilis, acceleration sa paglawak ng universo. Depende sa hugis ng dalisdis na ito o tinatawag na potensyal ng patlang, magkakaiba ang magiging katangian nito. Sa ilang modelo, sa huli ay hihinto ang patlang at ang madilim na enerhiya ay magiging katulad ng cosmological constant. Sa iba naman, magpapatuloy ito sa pagbaba ng walang hanggan. Mayroon ding mga modelo kung saan maaari itong magsimulang mag-oscillate, magpabalik-balik, na nagdudulot ng paghahalili ng mga panahon ng pinabilis at pinabagal na paglawak. Ang pangunahing bintahe ng ganitong pagdulog ay ang pagiging malawak at flexible nito. Sa pamamagitan ng pagpili ng tamang hugis ng potensyal, halos anumang kasaysayan ng paglawak ng universo ay maaring mailarawan. Ngunit ito rin ang kahinaan nito. Kung walang datos mula sa eksperimento na maglilimita sa pagpili ng mga modelo, nananatiling ang kwintesensya ay isa lamang koleksyon ng mga posibilidad at hindi isang mahigpit na teoryang nakakapagbigay ng prediksyon. Ang mga teorya ng binagong grabidad or modified gravity theories ay isang pagtatangka na ayusin ang problema nang hindi na kailangang magdagdag pa ng kung ano-anong bagong entity. Sabi nila, posibleng ang equation lang ni Einstein ay isa lamang approximation. Kagaya ng pagiging approximation ng mga batas ni Newton sa theory of relativity pagdating sa mababagal na bilis at mahihinang gravitational field, posibleng ang theory rin ni Einstein ay isang approximation lang ng isang mas malalim na theory ng grabidad. Isa sa pinakauna at pinakatanyag na halimbawa ng modified gravity ay ang Mond theory or modified Newtonian dynamics na iminungkahi pa noong dekada 80. Layunin nitong ipaliwanag ang pag-ikot ng mga kalawakan nang hindi na kailangang bigyang pansin ang dark matter. Ang palagay nito, nagbabago ang batas ni Newton kapag napakaliit na ng acceleration or bilis. Ang mga modernong modified gravity theory ay mas komplikado na ngayon. Sinusubukan nilang baguhin mismo ang geometry ng space-time. Halimbawa, sa mga e-theory na may karagdagang dimensyon, maaaring malakas ang grabidad sa maliliit na distansya pero humihina o kumakalat ito sa mas malaking espasyo sa cosmological scale. Ito ang nagdudulot ng epekto na parang pinabibilis na pagpapalawak ng universo. Ang pagsubok sa mga ganitong theory ay lubhang napakahirap. Kailangan nating hanapin ang maliliit na paglihis mula sa mga hula ng General Theory of Relativity sa paggalaw ng mga planeta, sa pagkalat ng liwanag mula sa malalayong kalawakan na tinatawag na gravitational lensing at maging sa anyo ng gravitational waves. Pero sa ngayon, si Einstein pa rin ang matagumpay na nakakapasa sa lahat ng pagsubok ng buong galing. Ngayon, paano naman pumapasok ang dark matter sa malaking larawang ito ng kosmos? Ang dark matter ay isa pang matinding misteryo sa kosmolohiya, ngunit matagal na natin itong alam kumpara sa dark energy. Bago pa man yan, noong dekada 30, napuna na ng astronomong si Fritz Zwicky habang nagmamasid sa mga galaxy cluster, kumpol ng mga kalawakan, na masyadong mabilis ang pag-ikot ng mga ito. Ang bigat ng nakikita nating mga bituin at gas ay hindi sapat para makapagbigay ng grabidad na kakailanganin upang manatili silang magkakasama. Kung ganoon, dapat ay matagal na silang nagkawatak-watak. Kaya naghinuwa si Zwicky na mayroong napakalaking dami ng isang di nakikitang sangkap sa loob ng mga kumpol na ito na tinawag niya ngayong dark matter.
ng lumaon noong dekada 70. Natuklasan naman ni Vera Rubin ang eksaktong parehong epekto sa pag-ikot ng mga individual na spiral galaxy. Ang panlabas na bahagi ng mga kalawakan ay umiikot sa halos parehong bilis ng panloob na isang bagay na labag sa mga batas ni Kepler. Maipapaliwanag lang ito kung ang mga kalawakan ay nakalubog sa loob ng malalaking halo, singsing, ng dark matter, hindi tulad ng dark energy na nagtutulak sa lahat palayo. Ang dark matter ay kumikilos tulad ng normal na materya. Nagdudulot ito ng gravitasyonal na paghila, gravitational pull. Hindi ito naglalabas o sumisipsip ng liwanag. Kaya hindi natin ito direktang nakikita. Ngunit nasasaksihan natin ang gravitasyonal nitong impluensya. Pinaniniwalaan na ang dark matter ay binubuo ng mga kakaibang exotic particles na hindi kabilang sa ating standard model ng pisika. Ang Standard Cosmological Model, ang Lambda CDM, ang siyang nag-uugnay sa dalawang madilim na nilalang na ito. Sa modelong ito, ang dark matter ang responsable sa pagbuo ng istruktura ng universo, ang mga kalawakan at ang kumpul-kumpul ng mga ito. Samantala, ang dark energy naman ang nagpapaliwanag sa mabilis na paglawak ng universo sa huling yugto nito. Magkaugnay ba talaga ang dark matter at dark energy? Ito ang isa sa pinakanakakapukaw na tanong sa larangan ng kosmolohiya. Sa standard na modelo ng kosmolohiya, ang Lambda CDM force model, itinuturing silang magkahiwalay na nilalang. Wala silang interaksyon sa isa't isa maliban lang sa puwersa ng grabidad. Pero para sa maraming pisiko, parang hindi ito katanggap-tanggap. Dalawang magkaiba, dominante, pero di nakikitang bahagi ng universo. Parang masyadong malaking pagkataon. Kaya naman, napakaraming teorya ang lumabas na nagtatangkang pagsamahin sila. Halimbawa, sa mga modelo ng pinag-isang madilim na substansya, ipinapalagay na mayroong isang dark field o likidod na noong unang panahon ay kumilos bilang dark matter, nagbuo ng mga kumpol at istruktura. Sa kalaunan, nagsimula naman itong kumilos bilang dark energy na nagdudulot ng mabilis na paglawak ng universo. Mayroon ding ibang mga modelo na nagmumungkahi ng bahagya o mahinang interaksyon sa pagitan ng dark matter at dark energy. Halimbawa, ang mga particle ng dark matter ay maaaring mag-decompose at magresulta sa dark energy. Ang interaksyon na ito ay maaaring mag-iwan ng maliliit ngunit napapansing bakas sa malakihang istruktura ng universo o kaya naman sa Cosmic Microwave Background, CMB. Ang paghahanap sa mga bakas na ito ay isa sa mga pangunahing layunin ng mga susunod na cosmological surveys. Kung mapapatunayan nating ang dark matter at dark energy ay dalawang mukha lang ng iisang barya, ito ay magiging isang napakalaking tagumpay sa ating pag-intindi sa misteryosong bahagi ng universo. Balikan natin ang tinatawag na Hubble tension, ang pagkakaiba-iba ng resulta mula sa maagang pagsukat at huling pagsukat ng bilis ng paglawak ng universo. Hindi lang ito basta isang theoretical na suliranin. Sa katunayan, binabagabag nito ang mismong pundasyon ng ating standard cosmological model. Ipagpalagay natin na may dalawa kang retrato ng isang tao, isa noong sanggol pa lamang at isa noong nasa hustong gulang na. Mayroon ka ring standard growth model o pamantayang modelo ng paglaki ng tao. Batay sa retrato ng sanggol, hinuhulaan mo na ang taas niya bilang adulto ay dapat 1.18 metro. Ngunit nang sukatin mo siya ng direkta, 2 metro ang nakuha mo. Kaya
Ibig sabihin, may mali sa modelo mo ng paglaki. Maaaring nagkaroon siya ng biglaan at mabilis na growth spurt noong nagdadalaga o nagbibinata siya na hindi mo inaasahan. O kaya naman, may mali sa isa sa mga retrato o baka naman sa panukat. Sa kosmolohiya, ang relic radiation o sinaunang liwanag ang nagsisilbing retrato ng universo noong ito ay sanggol pa. Ang ating standard model of cosmology ang modelo ng paglaki at ang mga sukat ng supernova ang panukat natin sa taas o paglawak ng universo at hindi sila nagkakasundo. Kaya naman, napipilitan tayong magtanong, ano ba talaga ang nangyari sa ating universo noong nasa pagdadalaga o pagbibinata ito? Ano ang naganap sa bilyon-bilyong taon mula sa panahon ng sinaunang liwanag hanggang sa kasalukuyan na hindi natin naisasaalang-alang? Tingnan natin ngayon ng mas detalyado ang dalawang paraan para sukatin ang Hubble constant. Ang tinatawag na local method na nakabase sa cosmic distance ladder or hagdan ng distansya ay isang direktang paraan. Hindi ito nakadepende sa anumang particular na cosmological model. Ang ginagawa lang nito ay sumusukat ng distansya at bilis. Ang unang hakbang ay sukatin ang distansya ng mga kalapit na bituin sa loob ng ating galaksya gamit ang parallax method. Ito ay purong geometric at nakabatay sa paglipat ng posisyon ng bituin o shift laban sa mas malalayong bagay habang sinusukat natin ito mula sa magkakaibang punto sa orbita ng daigdig. Sa pag-alam sa eksaktong distansya ng mga bituing ito, maaari na nating i-calibrate ang luminosity ng mga Cepheid. Ito ay mga nagpupulsang dambuhalang bituin na ang panahon ng pagpalsate ay mahigpit na konektado sa kanilang aktual na liwanag. Sa pamamagitan ng pagmamasid sa mga Cepheid sa kalapit ng mga galaksya, nasusukat natin ang distansya ng mga galaksyang ito. Sa ilan sa mga galaksyang ito, nakikita rin natin ang pagsabog ng Type 1A supernova A. Ito naman ang nagpapahintulot sa atin na i-calibrate ang peak brightness ng mga supernova na ito. At dahil ang mga supernova ay mas matinding magliwanag kumpara sa mga Cepheid, kaya nating makita ang mga ito sa napakalayong cosmological distances. Bilyon-bilyong light years ang layo mula sa atin. Kaya, paakyat ng paakyat, binubuo natin ang ating hagdan ng distansya na nagpapahintulot sa ating sukatin ang Hubble constant sa kasalukuyang universo. Ang pagiging maaasahan ng pamamaraang ito ay nakasalalay sa kung gaano katibay ang bawat baitang or hakbang ng hagdan na ito. Ang pangalawang paraan na nakabatay sa tinatawag na Cosmic Microwave Background, CMB, ay hindi direkta o model dependent. Ang CMB ay parang isang larawan ng universo noong ito ay may edad pa lamang na 380,000 taon. Noong panahong iyon, punong-puno ito ng mainit at siksik na plasma. Nang lumawak ang universo at lumamig ng husto, ang mga proton at electron ay nagkaisa at bumuo ng mga atomo ng hydrogen. Dahil dito, naging transparent ang universo sa liwanag at ang mga photon na nakakulong sa plasma ay nakawala at naglakbay ng malaya. Ang liwanag na iyon ang siyang nakikita natin ngayon bilang relic radiation or CMB. Sa mapa ng radiation na ito, makikita natin ang maliliit na batik, mga rehiyon na medyo mas mainit o medyo mas malamig kaysa karaniwan. Ang sukat ng mga batik na ito, lalo na ang pinakamalalaki, ay nagsisilbing parang isang pamantayang panukat, standard ruler para sa atin. Alam natin kung gaano kalaki ang pisikal na sukat ng mga rehiyon na ito noong unang bahagi ng universo. Sa pamamagitan ng pagsukat sa kanilang nakikita or angular size,
Sa kalangitan ngayon, matutukoy natin ang geometry ng universo at ang kasaysayan ng paglawak nito. Ngunit upang magawa ito, kailangan natin ng isang modelo na nag-uugnay sa mga parameter ng maagang universo tulad ng density ng matter, dark matter, at baryons sa kung paano ito nag-evolve hanggang sa kasalukuyan. At dito pumapasok ang standard model na tinatawag na lambda CDM. Kung tama ang modelong ito, ang mga kalkulasyon mula sa datos ng Planck niya ay dapat magbigay ng tumpak na halaga ng Hubble constant. Ang katotohanang hindi ito tumutugma ay isang seryosong argumento laban sa pagiging tumpak ng modelong ito. Hindi matatawaran ang halaga ng tinatawag na Hubble tension o ang paglihis ng sukat ni Hubble. Kung totoo ito, nangangahulugan itong hindi kumpleto or kulang ang Standard Cosmological Model, isang teorya na itinuturing nating tagumpay ng siyensya sa loob ng 2 dekada. Bagamat inilalarawan nito ng napakahusay ang universo matapos ang recombination at ang pagkakabuo ng malalaking istruktura. Posibleng may nawawala itong mahalagang sangkap na umiral noong simula pa lamang. Maaaring ito ay isang bagong particle, bagong field, or bagong uri ng interaksyon. Nagbubukas ito ng pinto sa bagong pisika, new physics, isang pisika na lampas sa standard model ng mga elementaryong partikula at maging sa general theory of relativity. Para sa mga pisiko, hindi ito isang problema, kundi isang kapanapanabik na oportunidad. Ang krisis sa siyensya ay nagsisilbing pundasyon ng paglago. Ang paglihis o hindi pagkakatugma sa mga sukat ang siyang nagdudulot ng mga bagong pagtuklas. Nangyari ito noong hindi maipaliwanag ng teorya ni Newton ang presisyon ng orbita ng Mercury na nagbigay daan naman sa paglikha ng General Theory of Relativity. Nangyari rin ito sa tinatawag na ultraviolet catastrophe o ang radiation ng black body na nagresulta sa pagsilang ng quantum mechanics. Posibleng ang Hubble tension na ito ang nagbabadya ng susunod na malaking revolusyon sa pisika. Ang konsepto ng tinatawag na Early Dark Energy, EDE, ay isa sa pinakamainit na pinag-uusapang pagtatangka ngayon para baguhin ang standard model at lutasin ang Hubble tension. Ang sentro ng ideya nito ay nagsasabing bago pa man ang recombination era, ang panahon kung kailan lumiwanag at naging transparent ang universo, panandaliang namayani ang isang bagong uri ng enerhiya na may negative pressure. Ito ay nagresulta sa mas mabilis na paglawak ng universo sa maikling panahong iyon. Kung kaya, ang mga sound wave sa orihinal na plasma na siyang lumikha ng mga spots or patches na makikita sa cosmic microwave background or CMB ay kumalat lamang sa mas maikling distansya. Ibig sabihin, ang standard ruler na ginagamit natin sa ating pagkalkula ay mas maikli pala kaysa sa inakala natin. Kapag isinama natin ito sa ating mga kalkulasyon para makuha ang angular size ng mga spots na sinusukat natin ngayon, kailangan nating ipagpalagay na mas mabilis ding lumawak ang universo sa mga sumunod pang panahon. Ang resulta nito ay ang pagtaas ng tinatayang halaga ng Hubble constant at ito ay lalapit sa halaga na naitala natin sa lokal na pamamaraan. Sa makatuwid, ang isang maikling pagsiklab ng early dark energy ay maaaring mag-ayos sa ating modelo. Subalit, natural lang na sumulpot ang tanong, ano ba talaga itong enerhiya na ito at bakit ito kumilos lamang sa maikling yugto na iyon bago tuluyang naglaho? Sa kabila ng pagiging kaakit-akit nito, mayroon pa ring mga problema ang modelo ng Early Dark Energy or EDE. Una, tila ito ay medyo artipisyal na ginawa lang talaga para sagutin
ang isang partikular na problema. Ito ang tinatawag na ad hoc hypothesis. Sa theoretical na pisika, hindi magandang solusyon ang pagpapakilala ng bagong entity na nagpapakita lang ng epekto sa isang napakaliit na yugto ng panahon at wala na pagkatapos. Hindi ito eleganteng solusyon. Pangalawa, kahit na kaya nitong ayusin ang Hubble tension, maaari naman itong makasira sa pagkakasundo ng standard model sa ibang cosmological data. Halimbawa, ang datos tungkol sa distribusyon ng mga kalawakan na kilala bilang Baryon Acoustic Oscillations or BAO o kaya ay ang datos tungkol sa gravitational lensing. Ang ilang bersyon ng EDE model ay sumasalungat sa mga obserbasyong ito. Kasalukuyang may masusing pag-aaral at trabaho upang makabuo ng isang modelo na aayos sa pagkakaiba nang hindi naman lumilikha ng panibagong problema. Kailangan nito ng napakadetalyadong fine-tuning at sa ngayon, wala pa ring nakikitang perpektong kandidato. Ito ay parang pagtatangkang takpan ang sarili gamit ang maikling kumot. Kapag hinila mo ito para takpan ang iyong paa, lilitaw naman ang balikat mo at baliktad. Paano kung ang ugat ng problema ay talaga palang nasa mga pagkakamali sa pagsukat? Suriin natin ng mas malalim ang mga posibleng kahinaan. Sa lokal na metodo, ang pinakamahina nating bahagi ay ang kalibrasyon ng mga unang baitang ng distance ladder o hagdan ng distansya. Halimbawa, ang kalibrasyon ng mga Cepheid. Inaakala natin na ang kanilang katangian ng period luminosity ay universal. Pero paano kung nag-iiba pala ito depende sa komposisyong kemikal ng bituin o tinatawag na metallicity. Ang mga galaxy kung saan natin ikinakakalibrate ang mga supernova ay posibleng may ibang kemikal na komposisyon kumpara sa ating Milky Way. Masinsinan itong pinagtatrabahuhan ng mga astronomo upang isaalang-alang ang lahat ng epektong ito. Subalit maaaring may nakatagong sistematikong pagkakamali pa rin sa datos. Tungkol naman sa supernova type iya, lalo nating natutuklasan ngayon na hindi rin pala sila perpektong magkakatulad. May iba't ibang subclass ang mga ito at ang kanilang liwanag ay puwedeng nakadepende sa edad ng populasyon ng bituin sa pinanggalingan nitong galaxy. Siyempre, sinusubukan nilang i-adjust ang mga epektong ito, pero nagdadagdag lang ito ng mas maraming kawalan ng katiyakan or uncertainty. Ang James Webb Space Telescope or JWST dahil sa kakayahan nitong magtrabaho sa infrared range kung saan hindi masyadong naaabsorb ng alikabok ang liwanag ay malaking tulong para mabawasan ang isa sa pinakamalaking sistematikong pagkakamali. Gayunpaman, hindi rin ito perpekto. Ang laban para sa tumpak na pagsukat ay tuloy-tuloy pa rin. Sa kabilang dako, ang mga datos na nakuha ng Planck ay mayroon ding ilang issue. Para makahugot tayo ng impormasyon tungkol sa kosmolohiya mula sa mapanang natitirang radyasyon or Cosmic Microwave Background, CMB. Kailangan talagang napakatumpak ng pagtanggal natin sa radyasyon mula sa harapan, lalong-lalo na yung galing sa ating sariling galaksiya, ang Milky Way. Ang alikabok at gas sa kalawakan ay umiilaw din sa microwave band at ang radyasyong ito ay dapat maingat na ihiwalay. Bagamat nakagawa ng napakalaking trabaho ang grupo ng Planck, may ilang kritiko na nagpapahiwatig na posibleng may naiwang systematic error o pagkakamali na hindi nila napansin sa prosesong ito. Bukod pa riyan, ang pag-aanalisa mismo sa datos ng Planck ay isang masalimuot na prosesong pang-estadistika. Siguro, may mga aspeto pa rito na hindi natin lubusang naiintindihan sa ngayon. Pero ang maganda,
May mga independenteng eksperimento na nagmamasid sa relic radiation mula sa lupa tulad ng Atacama Cosmological Telescope at South Pole Telescope na sa pangkalahatan ay kinukumpirma ang mga nakuha ng Planck. Dahil dito, malabong ang buong problema ay nakatuon lamang sa pagkakamali ng iisang misyon. Sa halip, kung may pagkakamali man, malamang na nakatago ito sa isang mas fundamental na issue, maaaring sa astropisika ng ating mga standard candle, pamantayan ng liwanag, o kaya naman sa mismong modelo ng kosmolohiya. Ang konsepto ng hagdan ng distansya sa kalawakan, cosmic distance ladder, ay itinuturing na isa sa pinakamaganda at pinakapundamental na ideya sa larangan ng astronomiya. Hindi natin kayang sukatin ng direkta ang layo ng isang malayong galaksya. Kaya naman, ginagawa natin ito ng paunti-unti o hakbang-hakbang. Sinusukat natin ang distansya patungo sa buwan gamit ang laser ranging or laser localization. Kapag alam na natin ito, maaari na nating sukatin ang layo ng araw at ng iba pang mga planeta. Sa pamamagitan ng parallax, ang paggalaw ng mga bituin laban sa kalawakan habang umiikot ang daigdig sa orbit nito, nasusukat natin ang distansya ng libu-libong pinakamalapit na bituin. Ito ang pundasyon o ang pinakaunang baitang ng ating hagdan. Susunod, sa mga kumpol ng bituin na ito, hinahanap natin ang mga nagbabagong bituin tulad ng mga cepheid. Pagkatapos nating pag-aralan ang mga ito, kinakalkula natin ang kanilang aktual na liwanag or intrinsic luminosity. Pagkatapos nito, hinahanap naman natin ang mga cepheid sa mas malalayong galaksya tulad ng Andromeda Galaxy at doon natin sinusukat ang distansya. Sa mga galaksiyang ito, nakakakita tayo ng mas maningning na standard candles tulad ng mga supernova. Kapag nakalibrate na natin ang mga ito, maaari na natin silang gamitin para sukatin ang distansya ng mga galaksiya na nasa pinakadulo ng naaabot na universo. Ang bawat hakbang sa hagdang ito ay may kalakip na error o kamalian. Sa loob ng maraming dekada, pinagsikapan ng mga astronomo na gawing mas maaasahan at tumpak ang bawat baitang. Ngunit ang posibilidad na mayroong isang baitang na bugok o hindi tumpak ay nananatiling pangunahing pinagmumula ng pag-aalala at sentro ng kritisismo sa pagsukat ng lokal na Hubble constant. Inaasahan na ang James Webb Space Telescope ang magiging tagapagpasya sa kontrobersya tungkol sa Hubble constant. Ngunit ang mga resulta nito sa mga Cepheid at supernova gaya ng napag-usapan na natin, ay lalo lamang nagpalala sa agwat or pagkakaiba na ito. Gayunpaman, ang kontribusyon ng teleskopyong ito sa buong kwento ay maaaring mas malalim pa. Sa pagmamasid nito sa pinakaunang mga kalawakan, pinagdududahan ng Webb ang ating mga kasalukuyang modelo tungkol sa kung paano nabuo ang mga istruktura. Kung ang mga kalawakan ay nabuo ng mas maaga at mas mabilis kaysa sa inaakala natin, maaari itong magpahiwatig na ang buong kasaysayan ng paglawak ng universo noong simula ay naiiba rin. Siguro, ang density ng materya sa maagang universo ay hindi kasing uniforme o kasing pareho ng inisip natin. O kaya, maaaring naiiba ang naging papel ng dark matter sa pagsisimula ng proseso ng pagbuo ng kalawakan. Ang lahat ng katanungang ito ay may hindi direktang koneksyon sa kasaysayan ng paglawak. Halimbawa, ang mas mabilis na pagbuo ng mga kalawakan ay maaaring nangangailangan ng pagbabago sa mga katangian ng dark matter o sa mga inisyal na kondisyon na itinakda ng inflation, ang ipinapalagay na panahon ng napakabilis na paglawak sa mga unang fraksyon ng segundo pagkatapos ng Big Bang. Sa ngayon, wala pang direktang ugnayan na natagpuan sa pagitan ng mga tinatawag
na imposibleng kalawakan ng web at ng Hubble tension. Ngunit ang dalawang tuklas na ito ay parehong nagtuturo sa isang direksyon. Ang ating standard, simple at eleganteng modelo ng universo ay tila napakasimple para maging ganap na totoo. Balikan natin ulit ang tungkol sa Big Rip scenario. Ito ay batay sa hinuha o hypothesis tungkol sa tinatawag na phantom energy. Sa normal na materya o dark energy na tumatagal bilang cosmological constant, ang energy density ay bumababa lang o nananatiling pareho habang lumalaki ang universo. Pero kung phantom energy ang pag-uusapan, kabaligtaran ang nangyayari. Tumataas ang density nito. Dahil dito, hindi lang bilis ang tumataas ng exponentially, kundi maging ang acceleration ng paglawak. Ang puwersa na nagtutulak sa kalawakan ay lalo't lalong lumalakas. Darating ang panahon na hihigit ito sa grabidad na humahawak sa mga grupo ng galaxy, kaya magsisimula silang magkawatak-watak. Pagkatapos, lalampasan na rin nito ang grabidad na nagpapanatili sa mga bituin sa loob ng mga galaxy. Hihigitan din nito ang grabidad na nagtatali sa mga planeta sa kanilang mga bituin. Sa huli, magiging mas malakas ito kaysa sa electromagnetic forces na bumibigkis sa mga atomo at molekula at maging sa strong nuclear force na nagdudugtong sa mga proton at neutron sa loob ng nucleus. Iyan ang ganap na katapusan ng lahat. Bagamat ang kasalukuyang datos ay hindi pabor sa ganitong senaryo, posible pa rin itong mangyari sa loob ng margin of error ng ating mga sukat. Isa itong paalala kung gaano kaliit pa lang ang alam natin tungkol sa hantungan ng ating mundo. Bago natuklasan ang dark energy, maitim na enerhiya, ang pangunahing katunggali ng walang hanggang paglawak ay ang kabaligtarang sitwasyon, ang Big Crunch or malaking paghilis. Para sa marami, ito ay isang ideyang kaakit-akit dahil nagbibigay ito ng larawan ng isang siklikal na universo. Isang universo na isisilang sa Big Bang o malaking pagsabog, lalawak, hihilis o kikitid hanggang sa maging singularidad at posibleng isilang muli sa susunod na siklo. Upang mangyari ang sitwasyong ito, ang pangkaraniwang densidad ng materya, at enerhiya sa universo ay kailangang mas mataas kaysa sa critical na antas. Sa ganitong kaso, kinakailangang manaig ang grabidad laban sa paglawak. Gayunpaman, dahil sa pagkakatuklas ng dark energy, naging tila malabo na itong magkatotoo. Subalit, tulad ng napag-usapan na natin, kung ang dark energy ay isa lamang dinamikong larangan ng quintessence, walang pumipigil dito na baguhin ang kanyang katangian sa malayong hinaharap na maging isang puwersang umaakit sa halip na nagtataboy. Kaya't bagamat ang lahat ng ebidensya ngayon ay tumuturo sa walang hanggang paglawak, hindi natin lubos na matitiyak na ang mga patakaran ng laro ay hindi magbabago pagkatapos ng bilyon-bilyong taon. Ang kapalaran ng universo ay hindi pa rin tapos isulat. Sa ngayon, ang senaryo ng thermal death or mas kilala bilang malaking pagyeyelo, big freeze, ang itinuturing na pinakamalamang na kahihinatnan ng universo batay sa Lambda CDM model. Ito ay sumusunod sa ikalawang batas ng thermodinamika, second law of thermodynamics, na inilapat sa buong universo. Ayon sa batas na ito, ang entropy o ang sukat ng kawalang ayos sa isang saradong sistema ay patuloy na tumataas habang lumilipas ang panahon. Sa senaryong ito, ang universo ay hahantong sa isang estado ng maximum entropy o kumpletong thermodynamic equilibrium. Titigil ang lahat ng prosesong lumilikha ng enerhiya tulad ng pagsunog ng mga bituin.
mauubos ang lahat ng magagamit na enerhiya. Bababa ang temperatura ng buong universo hanggang sa absolute zero. Magiging malamig, madilim, at patay na kosmos ito. Maging ang mga itim na butas, black holes, na tila walang kamatayan, ay dahan-dahang maglalaho sa loob ng hindi maisip na haba ng panahon, ayon sa teorya ni Stephen Hawking. Sa huli, pagkatapos ng trilyon-trilyong taon, walang matitira kundi isang napakamanipis na gas na binubuo ng mga photon, neutrino, at iba pang elementary particles. Bagaman hindi ito ang pinaka-nakaka-inspire na pagtatapos, ito naman ang logical na resulta batay sa kasalukuyang pag-unawa natin sa mga batas ng pisika. Malawak at malalim ang mga implikasyon sa pilosopiya ng pagkatuklas sa pinabilis na paglawak ng universo. Sa loob ng daang-daang taon, tumitingala tayo sa mga bituin at naramdaman nating tayo ay bahagi ng isang bagay na dakila at walang hanggan. Ngunit ang ideya ng walang humpay na paglawak, lalo na kung ito ay bumibilis, ay nagpipinta ng larawan ng papalalang pag-iisa. Nabubuhay tayo sa isang natatanging sandali kung saan nasasaksihan pa natin ang liwanag mula sa iba pang mga galaksiya. Sa malayong hinaharap, ang mga tagamasid sa universo ay hahantong sa lubos na pag-iisa. Tanging ang kanilang sariling naghihingalong galaksiya lamang ang makikita nila sa gitna ng isang ganap na itim na kalangitan. Hindi na nila malalaman kailanman ang tungkol sa Big Bang o ang pagkakaroon ng iba pang mga galaksiya. Ang kosmos na sa atin ay pinagmumula ng walang katapusang kaalaman at pagkamangha ay magiging isang kulungan para sa kanila. Napupukaw nito ang ating pag-iisip tungkol sa halaga ng ating panahon sa kasaysayan ng kosmos at ang ating responsibilidad na pangalagaan at paramihin ang kaalaman habang may pagkakataon pa tayo. Nagdudulot din ito ng pagdududa sa ideya na ang buhay, kung mayroon man nito sa ibang lugar, ay makakapagtatag pa ng intergalaktikong koneksyon. Ang mga distansya ay nagiging hindi na malalampasan, hindi lang dahil sa sobrang layo, kundi dahil mismo sa espasyo sa pagitan natin at ng iba pang galaksya na lumalawak ng mas mabilis pa kaysa sa bilis ng liwanag. Kaya, ano ba talaga ang ibig sabihin ng lahat ng ito sa kinabukasan ng tao sa kalawakan? Sa maikli at katamtamang termino, halos wala itong epekto. Ang epekto ng mabilis na paglawak ay makikita lamang sa napakalalaking sukat sa antas ng mga intergalactic na distansya. Sa loob ng ating sariling kalawakan, mas matindi ang grabidad at mananatili itong buo. Ngunit kung pag-uusapan natin ang napakalayong hinaharap, yung panahon na maaaring maglakbay na ang tao sa pagitan ng mga bituin, ang mabilis na paglawak na ito ay naglalagay ng matinding limitasyon sa ating mga ambisyon. Hindi na natin kailanman maaabot ang mga kalawakan na tumatakbo na palayo sa atin. Lagpas na sa tinatawag na cosmological horizon. Ang mundong pwede nating tuklasin ay limitado lamang sa local group ng mga kalawakan na mahigpit na nakatali sa pamamagitan ng grabidad at sa huli ay magsasama-sama at magiging iisang dambuhalang elliptical galaxy. Ito ang ating kosmikong baryo at hindi na tayo makakaalis pa sa labas nito. Ito ay isang kaisipang nakakapagpamulat. Sa kabilang banda, ginagawa nitong mas mahalaga at makabuluhan ang paggalugad sa ating sariling tahanan sa kalawakan. Lahat ng ating matutuklasan at masasaliksik ay nandito lang sa loob ng ating gravitational bubble. Walang tigil ang pagkilos ng komunidad ng agham upang masagot ang mga misteryong ito. Kasalukuyan nilang ginagawa at idinisenyo
ang mga bago at mas makapangyarihang instrumento. Ang Euclid Space Telescope na inilunsad ng European Space Agency o ESA ay idinisenyo para gumawa ng pinakamalaki at pinakatumpak na three-dimensional 3D na mapa ng universo. Mamanmanan nito ang bilyon-bilyong galaksi na sumasaklaw sa 10 bilyong taon ng kasaysayan ng kalawakan. Ang pangunahing layunin nito ay pag-aralan ang kasaysayan ng paglawak o expansion ng universo at ang paglago ng mga cosmic structure sa antas ng katumpakan na wala pang nakakagawa. Dahil dito, masusukat ng napakatumpak ang mga katangian ng dark energy at matitiyak kung nagbago ba ang mga ito sa paglipas ng panahon. Isa pang paparating na proyekto ay ang Nancy Grace Roman Space Telescope ng NASA. Magkakaroon ito ng field of view na 100 beses na mas malawak kaysa sa Hubble at makakagawa ng mas malawak pang pag-aaral ng supernovae at pagsukat sa gravitational lensing. Dito naman sa mundo, itinatayo ang mga dambuhalang obserbatoryo tulad ng Vera C. Rubin Observatory sa Chile na kukunan ng litrato ang buong nakikitang kalangitan tuwing ilang gabi. Ang lahat ng proyektong ito ay naglalayong makakolekta ng napakaraming datos na magpapahintulot na kumpirmahin ang standard Lambda CDM, Lambda Cold Dark Matter Model, o na siyang mas malamang makahanap ng mga paglihis na magtuturo sa daan patungo sa bagong pisika. Kaya, ibuod na natin. Nabubuhay tayo ngayon sa isang pambihirang panahon. Nalaman natin na ang universo ay hindi lang basta lumalaki, kundi bumibilis pa ang paglawak nito. Nagbigay tayo ng paliwanag dito, ang dark energy. Ito ang bumubuo sa halos lahat ng nasa universo, pero wala tayong ideya kung ano talaga ito. Ngunit ngayon, natuklasan natin na ang pinakamahusay na paraan natin sa pagsukat ng pagbilis na ito ay hindi nagkakasundo. Ito ay isang krisis. Pero sa mundo ng agham, ang krisis ay hindi wakas kundi simula. Tanda ito na nakatayo tayo sa hangganan ng isang bago at fundamental na pagtuklas. Maaaring malapit na tayong makatuklas ng isang bagong particle o bagong field. Maaaring kailangan nating baguhin ang mga batas ng grabidad ni Einstein o baka naman mali ang pagkakaintindi natin sa pinakaunang bahagi ng universo. Isang bagay ang tiyak, ang susunod na mga dekada sa kosmolohiya ay magiging lubos na kapanapanabik. Ang misteryo ng dark energy at ang tinatawag na Hubble tension ay hindi lamang mga problema para sa mga siyentista na nasa laboratorio. Ito ay mga fundamental na katanungan tungkol sa kalikasan ng realidad, tungkol sa ating nakaraan at sa ating kinabukasan. At ang paghahanap ng sagot sa mga ito ay nananatiling isa sa pinakadakilang pakikipagsapalaran ng isip ng tao. Guni-gunihin ninyo ang isang tagagawa ng mapa noong panahong medieval. Iginuhit niya ang lahat ng lupaing alam niya, ngunit sa mga gilid ng mapa, isinulat niya, dito naninirahan ng mga dragon. Ang mga modernong cosmologist ay nasa halos kaparehong sitwasyon. Naimapa na natin ang nakikita nating universo at inilarawan natin ito gamit ang mga batas ng pisika na gumagana ng may kahangahangang katumpakan. Ngunit ang 75%, 95% ng mapa natin ay isang blankong espasyo, isang puting bahagi na may nakasulat na dark matter at dark energy. Ito ang ating mga dragon at ang katotohanan na hindi nagtutugma ang ating mga sukat sa mga hangganan ng kilalang mundo ay nagpapahiwatig na ang mga dragong ito ay posibleng mas totoo at mas komplikado kaysa sa inakala natin. Hindi ito dahilan para magpanik, kundi dahilan para magalak at mamangha. Ibig sabihin, naghihintay sa atin ang malalaking pagtuklas
sa hinaharap. Nakatayo tayo ngayon sa pampang ng karagatan nang hindi pa natin alam at inaakit tayo nito sa pamamagitan ng mga misteryo nito. Bawat bagong pagmamasid, bawat bagong pagkakaiba, ito ay isang alon na nagdadala sa dalampasigan ng bago at hindi pa natin nakikitang mga kabibi. At tayo, tulad ng mga batang mausisa, ay nagmamadaling kunin at pag-aralan ang mga ito. Ang papel ng madilim na enerhiya sa kinabukasan ng universo ay napakahalaga. Kung ito ay katangian ng bakyum, nangangahulugan na hindi nagbabago ang densidad nito. Ibig sabihin, habang lumalaki ang espasyo at lumalawak ang volumen ng universo, tumataas din ang kabuuang dami ng madilim na enerhiya. Kasabay nito, bumababa naman ang densidad ng karaniwan at madilim na materya dahil ang parehong dami ng materya ay kumakalat sa mas malaking volumen. Kaya naman, nitong huling ilang bilyong taon lang, nangingibabaw ang madilim na enerhiya. Noong maaga pa ang sansinukob, ang materya ang nangingibabaw at ang grabidad nito ang siyang nagpapabagal sa paglawak. Ngunit dumating ang punto kung saan napakababa na ng densidad ng materya kaya nanaig na ang patuloy na pagtulak ng madilim na enerhiya. Ang paglipat na ito mula sa pagbagal patungo sa pagbilis ay naganap mga 5 hanggang 6 na bilyong taon na ang nakalipas. Nabubuhay tayo ngayon sa panahon ng pangingibabaw ng madilim na enerhiya at habang tumatagal, mas magiging ganap ang pangingibabaw na ito. Maliban na lang kung magbabago ang likas na katangian ng madilim na enerhiya. Ang Hubble tension, sa totoo lang, pinagdududahan nito ang buong kronolohiyang alam natin. Kung mas mabilis palang lumawak ang universo noong simula kaysa sa inaasahan natin, mag-iiba ang pagtansya natin sa edad nito, sa eksaktong oras ng paglipat mula sa pagbagal patungo sa pagbilis, at marami pang ibang mahahalagang parameter. Para itong bigla mong nalaman na mali pala ang takbo ng orasan na ginamit mo buong buhay mo. Kailangan mong ayusin ulit ang lahat ng schedule mo. Ganyan mismo ang kalagayan ng mga cosmologist ngayon. Sinasaliksik nila kung kailan nagkamali ang takbo nitong kosmikong orasan. Nagkataon ba ito sa unang bahagi ng 1 segundo noong panahon ng inflation? O nangyari ito ng mas huli dahil sa misteryosong early dark energy? O baka naman, mali na ang orasan ngayon at nagbabago ang mismong katangian ng dark energy sa paglipas ng panahon sa paraang hindi pa natin lubusang maunawaan. Ang sagot sa katanungang ito ang magtatakda ng direksyon ng fundamental physics sa darating pang maraming taon. Sa huli, ang lahat ng hiwaga at palaisipang ito ay bumabalik sa iisang punto. Ang ating pag-unawa sa dalawang haligi ng modernong pisika ay hindi pa buo. Ito ay ang General Theory of Relativity na naglalarawan sa grabidad at sa macro world at ang quantum mechanics na naglalarawan naman sa micro world. Alam natin na ang dalawang teoryang ito ay hindi magkasundo, lalo na sa mga matitinding sitwasyon, gaya ng sentro ng isang black hole o sa mismong sandali ng Big Bang. Kailangan natin ng isang teorya ng quantum gravity na siyang magbubuklod sa kanila. Maraming pisiko ang naniniwala na ang mga misteryo ng dark energy at dark matter ay mga manifestasyon lamang ng mas malalim na teorya na ito na hindi pa natin lubos na nauunawaan. Maaaring ang enerhiya ng vacuum na hindi natin maituwid ang pagkalkula ang siyang susi sa quantum gravity. Siguro, ang Hubble tension ay ang unang obserbasyonal na pahiwatig kung paano magiging iba ang bagong teorya na ito kumpara sa mga luma. Naghihintay tayo ng isang bagong Einstein
na makakakita sa likod ng mga nagkakalat at nagkakasalungatang katotohanan ito ng isang bago, mas simple at mas matikas na paglalarawan ng sansinukob. Kaya naman, narating na natin ang dulo ng ating paglalakbay ngayon. Nasaksihan natin kung paanong ang kumpiyansa ng mga siyentista sa isang maayos na pagtingin sa mundo ay napalitan ng pagkalito at pangamba. Inakala nating pinababagal ng gravity ang paglawak ng universo, ngunit lumalabas na ang mahiwagang dark energy pala ang nagpapabilis dito. Nagtayo tayo ng standard cosmological model na tila ipinaliwanag ang lahat, ngunit ngayon nagkakaroon na ng lamat ang pundasyon nito sa ilalim ng bagong data na tila nagkakasalungatan. Ang Hubble tension, ang imposibleng mga naunang galaxy na nadiskubre ni James Webb. Lahat ng ito ay hindi lang basta maliliit na pagkakaiba. Malalakas itong senyalis na mayroon tayong hindi nakikita, isang bagay na napakalaki, isang bagay na fundamental sa pag-intindi natin sa universo. At ito, sa kabalintunaan, ang pinakamagandang balita para sa agham. Dahil ang mga ganitong sandali ang nagbibigay daan sa dakilang pagbabago. Nasa bingit tayo ng isang bagong panahon sa pisika at walang nakakaalam kung anong kamangha-manghang pagtuklas ang dala nito. Salamat sa pagsama ninyo sa akin sa pagmumuni-muni tungkol sa pinakamalalaking misteryo ng kosmos. Sana'y makatulog kayo ng mahimbing matapos ang talakayang ito habang hinahayaan ninyong lamunin ng misteryo at lawak ng ating universo. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel, mag-iwan ng like kung nag-enjoy kayo, at ibahagi ang inyong kaisipan sa comments section. Ngayon, ang pangunahing tanong sa inyo, ano sa tingin ninyo ang nasa likod ng pagbilis na ito? Isang pagkakamali ba sa ating masalimuot na calculations? O isang multo ng bagong-bagong physics na hindi pa natin alam? Magandang gabi.